Kakatapos na ng lesson ng assignments ko. When we talk about Manila in class, it was mentioned as the nation's capital and chief city. It is also referred as the country's political, financial, and commercial center. I was curious about more fascinating facts about Manila. Wait, a coin? A hero? Dates? Wait a minute. Tama. History. O ano? Madami nga palang historical site dito sa Manila. What if ayain ko yung mga friends ko to explore different historical sites such as Paco Park, Intramuros, Binondo, and many more? Ano? G? So everyone, come and join us to explore and learn about our history here in Manila. The first historical place that we went to is Paco Park. Itinayo ang Cemetery General de Dilao noong 1807 at binuksan noong 1822. Makikita ang libingan noon ni Rizal dito dahil sa markang RPJ. At medyo nahirapan kaming hanapin ng libingan ng tatlong paring martir o gumpusa dahil wala itong marka. Sumunod naming puntahan ng National Museum of Anthropology. Dito namin nakita ang doktrina Kristiyana, may anthropomorphic burial jar, at ang Tabon skull cap. Pinuntahan din namin ang National Museum of Fine Arts. Isa ako sa pinakanatuwa dahil it was my very first time to experience going in a museum and finally seeing the works and paintings of Juan Luna such as Una Bulaqueña. Bago pa man maging kilala ang Chinatown sa masasarap nitong pagkain at yung importante nito sa komersyo ng mga tao mula pa noon. Taong 1594, itinatag ni Governor and Captain General of the Philippines Luis Perez Dasmariñas ang Binondo para sa mga Chinong nagpa-convert sa Katolisismo at nakapangasawa ng mga Pilipino. Katulad din ng mga Pilipino, may tradisyon din sa pagitan ng mga Chino at Espanyol at tinatawag na sangis ang mga Chinong nakatira dito. Ngayon, maliban sa pagkain, kilala din ng Binondo bilang isa sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo at sa mahulay ngunit masalimuot itong nakaraan. Intramuros, maliban sa kilala ito bilang isa sa mga sikat na tourist destination, alam niyo ba na naging tirahan ito ng mga Espanyol noong unang panahon? Sa taong 1521, ang Intramuros lamang ang base militar ng mga Espanyol sa Asia. At anong nga ba ang nasa loob ng Intramuros? Kasama rito ang Plaza Mayor, City Hall at Plaza Santo Tomas o ang lugar kung saan nakalagak originally ang UST. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga mananakop, naging makapalang tinding ng Intramuros. Kasama pa dito ang pag-equip ng mga kanyon, travelings at dalawang moat. Ang Intramuros ay nangangahulugang walled city. At the third week of our immersion, our group visited Cartilla ng Katipunan, Metropolitan Theater, and Arroceros Park. Sa Cartilla ng Katipunan matatagpuan ang Berlin Wall at ang mga pangalan ng mga biktima ng martial law. Sa paglibot namin sa mga pasyalan na ito, kapansin-pansin ang pagpapanatili nila ng kalinisan at kagandahan ng lugar. Kahit ito'y dinarayungan ng mga Pilipino o mga banyaga man. Isang masayang karanasan na magkaroon ng pagkakataon na mapuntahan ang mga pasyalan na ito. Kung kaya't ikaw
kasama ang barkada o pamilya man, puntahan upang masilayan ang ganda at tuklasin ang mga natatagong kasaysayan na malalaman niyo rito. Ngayon naman ay nandito kami sa Liwasang Bonifacio na kilala rin bilang Bonifacio Square or Plaza Lotan. Andres Bonifacio is the founder of Katipunan. Sa tapat nito ay makikita naman ang Manila Post Office. Mabibighani ka talaga sa laki at disenyo ng istruktura. Nakakahinayang lang at sadly, it was severely damaged by a massive fire on May 21, 2023. Ang Jones Bridge ang kumokonekta sa dalawang distrito ng Manila, ang Intramuros at Binondo. And from Jones Bridge papuntang Binondo ay makikita na natin ang Chinatown Arc, which represents rich cultural heritage of the Filipino-Chinese community in Manila. Sa maikling oras nakita namin ang ilan sa magagandang parte ng Manila at masasabi namin na worth it naman ang pagbibilad sa araw. Sa baba naman ay makikita ang Pasig River. Kaming lahat ay first time lang makasakay sa Pasig River Ferry. Alam niyo ba na simula pa lang ay ginagamit ang Ilog Pasig pang kalakalan at daanan para makapunta sa iba't ibang parte ng Manila? Makikita naman nila na kahit papaano at wala nang gaanong palutang-lutang na basura. Isa rin sa memorable ay ang madaanan ng Malacanang at Presidential House. Isang masaya at memorable na experience para sa amin. Rizal Park, widely known as Luneta Park, is an iconic park that carries a rich history, as it is the location where the country's national hero, Dr. Rizal, was executed. The park was also formerly known as Bagong Bayan during the Spanish occupation in the Philippines. Nakita rin namin sa Rizal Park ang Gomburza marker kung saan binitay ang Gomburza, at nakita rin namin dito yung Rizal Shrine kung saan binaril si Dr. Rizal. Naging maganda ang aming naging karanasan dito kasi lahat kami may magandang alaala kasama ang aming mga magulang nung kami bata pa. Na-enjoy niyo ba ang panonood? Kasi kami we've enjoyed exploring the beauty of Manila. From the historical sites and national treasures that we have, we are lucky to still witness and learn our history. We better understand now why Manila was chosen as the capital of the Philippines as it holds a lot of historical events. Ang mayamang kasaysayan ng Maynila na hindi lang nagbalik tanaw sa ating mga nakaraan kung hindi nagsilbi na rin pagkakakilanlan natin mga Pilipino. See? Manila is the capital of the Philippines for a lot of reasons. So if you're looking for a place or tourist spot to go with your friends and family, Manila is a highly recommended place to go. Whether you're a foodie, a culture or history person, a nature lover, or looking for an Instagrammable place, Manila has a lot to offer. So what are you waiting for? Ask your friends and family now and let's color your trips. To more galang may matututunan, this is Group 5. See you in our next adventure. Bye! 1, 2, 3. 'Cause you are my girl, you are the one that